Kwento sa amin noon ng aming lola, pag nagawi ka raw sa lugar ng mga pugad ng mga aswang, siguradong hindi ka na makakabalik pa na buhay. Simulan natin ang kwentong ito. Nangyari noong dekada 80 sa isang sinasabing pugad ng mga aswang. Bali pang napadpad ka sa lugar na yon, parang liblib na lugar. Ang naninirahan doon ay puro mga aswang. Ayon sa kwento, may magkasintahan ng napadpad sa baryo na yon. Siguro nagtana ng mga ito, kaya nakarating sila sa sityo. Sa kanilang pagmamasid doon, tahimik, pero nakakita sila ng layo-layong mga bahay. Agad daw silang namahinga sa kubo. Pagkatapos nun, nakatulog sila. Pero sa kanilang paggising, pinalilibutan na sila ng mga iba't ibang klase ng aswang. Manananggal, vampira at kung ano-ano pang mga aswang na nilalang. Sa mga sumunod na nangyari ay tuluyan na nga silang kinain ng mga ito. Pati ang kanilang laman loob ay kinain ng mga ito. Kaya nga, ni isa sa kalapit na baryo doon ay hindi man lang nagagawi roon dahil nga tiyak na hindi ka na makababalik pa sa pamilya mo. Pero sa isang banda, may isang naglakas loob raw noon na ang pangalan ay si Rambo. Malakas daw ang loob nito. Bago siya nagpunta roon, niready niya ang mga bawang sa kanyang katawan. Sinuot niya iyon. Pagkatapos mga sandata. Sa kanyang pagpunta roon, naglakad-lakad ito. Nagtingin sa paligid, although layo-layo ang mga bahay. Hanggang isang babae ang lumabas. Anong may paglilingkod ka, Ginoo? Ang tanong nito. Napadpad lang ho ako rito. May hinahanap. Sambit ni Rambo. Pamaya-maya lamang 3 kalalakihan na raw ang lumabas na pawang malalaki ang katawan nito. Dito na kinabahan si Rambo. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Tiyak na lalapain na siya ng mga ito. Tama nga ang kanyang hinala. Tinangka siyang lapain ng 3 lalaki. Naglabasan ng mga pangil nito at mahahabang kuko. Ngunit sadyang mabilis si Rambo. Agad niyang nabunot ang kanyang itak. Paglusob ng isa sa kanya'y nataga niya ito. Bulagta, galon din ang isa. Sumunod din ang isa. Ngunit ang mga sumunod nangyari ay naging nakakakimbal. Inatake siya ng napakaraming aswang. Ngunit sadyang silang napaatras dahil sa suot-suot na bawang ni Rambo. Lalo pa niyang nilabas upang maamoy ng mga aswang. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, dinurog niya ang mga bawang at inihagis sa aswang. Dali-daling lumayo ang mga ito hanggang sa makaalis si Rambo sa lugar na yun. At nagyabang si Rambo sa kanilang lugar. Sinabi niya na natakot sa kanya ang mga aswang. Sikat na sikat siya ng araw na yun. Pero ang hindi alam ni Rambo sa mga sumunod na araw, habang siya'y pauwi ng kanilang bahay, hindi niya iyon napagandaan. Isang lalaki ang umatake sa kanya. Sinipsip ang kanyang dugo. Pagkatapos nun, winakwak ang kanyang tiyan. Kinain ang kanyang laman loob. Natagpuan na lang si Rambo na lutay-lutay na ang katawan. Sabi nga ng ilan,
marahil ay nagiganti ang mga aswang. Pero ang paghahari ng mga aswang yun ay natapos din nang minsan napagkaisahan ng mga barangay opisyal at ng mga mamamayan na lumusob sa sityo na iyon. Pagkatapos nun, niredy nila ang kanilang mga dadalin, mga apoy, mga tear gas, yung nilalagyan ng gaas na bote. Pagkatapos nun, nag-ready na sila. Pagbungod pa lang nilang ng sityo, hinagis na nila ang may bote ng gas. Nasunog ang isang bahay. Siyempre naglabasan ng mga aswang. Sabay-sabay nilang pinaghagis ang mga hawak nilang dinamita. Kasabay ng pagsabog ng mga bahay, walang natira ni isa. At tupok na sunog ang sityong iyon. At sinasabing iyon na ang katapusan ng mga aswang. Naubos sila sa paglipas ng mga panahon. Naubos ang sinasabi pugad ng mga aswang.